Dito natapos ang recording. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Walang iya ka! Sinipa ni Beatrice ang lamesa at natulak si Asyong. Natumba ito sa kanyang kinauupuan. Mabilis ang pangyayari at nakatalon si Beatrice mula sa ibabaw ng lamesa papunta kay Asyong. Duh! Napabuga ng laway si Asyong nang daganan ng paa ni Beatrice ang sikmura nito. Legazpi, tama na! Hinila ng mga pulis si Beatrice at pinakalma to. Hayop ka, Asyong! Hayop ka! Nang gagalaiting sigaw ni Beatrice. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang pinagpaplanuhan ko? Buong pamilya mo ang dawit dito, ulol ka. Wika ni Asyong. Subukan mong saktan si Nicole at ako mismo ang tatapos sa'yo. Banta ni Beatrice. Hoy, narinig nyo yon? Dinedetret ako nito. Di ba bawal yan? Sige, magsusumbong ako sa... Sabay tawa ng malakas ni Asyong. Sinipa ng isang pulis ang mukha ni Asyong at tumalsik ang dugo mula sa bibig nito. Masyado kang maingay! Wika ng parak. Napaubo na lang si Asyong at iniinda ang sakit. Anong gagawin natin? Tanong ng isang pulis. Sa ngayon, sinusubukan naming i-trace ang pinanggalingan ng tawag. Wala tayong ibang gagawin kundi ang maghintay. Pero huwag kang mag-alala masyado, Legazpi. As we speak, nasa top priority namin ang kapatid mo. Tinatrack na namin ngayon kung saan to dinampot. Valdez, i-comfort mo muna sandali si Legazpi. Mamaya sasama ka sa team. Kayo ang re-rescue sa victim. Wika naman ng hepe. Niyakap naman ni Kelly ang partner. Hindi mapigilan ni Beatrice ang maiyak. Lumabas sila ng silid dahil sobra na ang stress ni Beatrice. Magkahalong galit at takot ang nagahari sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang oras, sa hideout ng mga kasamahan ni Asyong, isa itong abandonadong gusali at lihim na kinukutaan ng grupo. Maririnig ang mga iyak ni Nicole dahil sa takot. Sabi ni Boss Asyong, okay lang daw paglaruan tong babae na to. Wika ng tauhan ni Asyong. Oo nga, 4 na oras pa naman eh. Sulit na yun sa ating lahat. Sabat naman ng isang lalaki. Huwag po, maawa po kayo sa akin. Iyak ng iyak si Nicole. Maawa? Sabik na kami sa laman ha. Sigurado akong birhen ka pa. Sabay tawa ng manyak. Ano, simulan na. Segunda naman ang isa. Wag! Layuan niyo ako! Wag! Sinimulang hawakan at hubaran ng mga lalaki ang uniforme ni Nicole. Lumantad kaagad ang makinis at bilugan niyang dibdib na natatakpan ng itim na bra. Wow! Ang puti! Komento ng naghubad. Oo, tapos ang bango pa! Wika naman ng isa. Please po, tama na! Nagtatawanan ng mga ito at nalunod na ng iyak ang dalaga. Tama na! Sigaw ni Nicole. Hawak ng mga ito ang magkabilang braso at paa niya. Kahit anong pagpupumiglas ng dalaga ay wala itong magawa. Isang lalaki ang sumampa kay Nicole at nagsimulang maghubad ng damit nito. Bigla itong binaril sa likod at nagsipulasan ng mga lalaki. Kasunod nito ang pagpasok ng isang squad ng NBI at ilang mga pulis sa paligid. Walang magtatangkang tumakbo! Sigaw ni Kelly Valdez at pinasok na ng mga ito ang kinaroroonan ni Nicole. Sa loob naman ng interrogation room. Buisit! Sigaw ni Asyong at halos magwala ito nang iparinig sa kanya na nailigtas na ang kapatid ni Beatrice. Bumulong ang isang parak kay Beatrice at binigyan ito ng baril. Tinutok ito sa pantalon ni Asyong. Para sa kapatid ko, hayop ka! Wika ni Beatrice.
Ah! Napakalakas na sigaw ni Asyong nang barilin ni Beatrice ang baston nito. Ano nangyari? Pumasok ang isang senior officer sa loob. Nanlaban, sir. Sagot naman ng kasamahan ni Beatrice. Usang alaws. Dalhin niyo sa infirmary yan. Baka dito pa magkalat yan. Utos ng opisyal. Tangin mo, Bea. Hayop ka. Sigaw pa ng sigaw si Asyong habang inilalabas sa interrogation room. Nanginginig naman ang kamay ni Bea nang kunin sa kanya ang baril niya. Okay ka na? Tanong ng officer. Okay na, sir. Sagot naman ni Beatrice. Sige, puntahan mo na ang kapatid mo. Dinadala na siya ngayon sa ospital. Mabilis na tinungo ni Beatrice si Nicole. Kinontak niya si Kelly. Nanginginig man ang boses sa takot. Pinakalma siya ni Kelly dahil nasa kamay na nila ang kapatid niya. Dahil sa maagap na pag-trace at makabagong teknolohiya ay kaagad nahanap ng mga pulis ang kinaroroonan ni Nicole. Bea! Niyakap ni Kelly ang partner. Asan siya, Kel? Tanong ni Beatrice. Nasa ER pa siya. Dadalhin daw muna sa ICU. Wala pa kasi siyang malay. Tugon naman ni Kelly. Diyos ko! Pwede ko ba siyang makita? Pinuntahan nila sa ER ang kapatid ni Beatrice pero nakasalubong nila ang stretcher na hinihigaan ni Nicole. Saan niyo dadali ng kapatid ko? Tanong ni Beatrice. Beatrice Legaspi? Boses ng doktor. Nakilala ito kaagad ni Beatrice. Dok Malyari? Wika ng dalaga. Sabi ko na pamilyar kasing itsura ng kapatid mo. Wika naman ni Dr. Malyari, ang dating professor ni Beatrice sa science club sa kolehiyo. Kumusta siya, Dok? Bakit niyo po siya dadalhin sa ICU? Pagtataka ni Beatrice. Na-overdose siya ng drogang tinurok sa kanya. Dahil dito bumagal ang heart rate niya at medyo hirap siyang huminga. For now, may gamot na kaming ibinigay sa kanya pero kailangan ko pa siyang obserbahan. Paliwanag ni Dr. Malyari. Maliligtas po ba ang kapatid ko, Dok? Tanong ni Beatrice. I'll do what I can, Beatrice. For now, critical pa ang lagay niya but she's in good hands. Sige, Iha. Babalik na lang ako kapag may updates na ako. Sagot naman ni Dr. Malyari. Pwede ko ba siyang makita? Pakiusap ni Beatrice. Mamaya, ipipage kita. Umalis si Dr. Malyari. Hinimas naman ni Kelly ang likod ng partner. Napaiyak ulit si Beatrice. Sinisisi ang sarili kung bakit nalagay sa alanganin ng kapatid niya. Pero hindi ito pinabayaan ng partner niya. Pinakalma siya ni Kelly at kinausap ng masinsinan. Makaraan ng ilang oras ay pinuntahan ni Beatrice ang office ni Chief Rodolfo. Dahil sa nakakagulat na balitang pinalaya si Asyong at ngayon ay nagpapagamot sa di malamang lugar. Sir! Bakit naman ganun? Nahuli na natin ang isa sa pinaka-wanted na drug syndicate sa bansa. Tapos palalayain nyo lang ng ganun lang? Galit na tanong ni Beatrice. Inspector Legaspi, umupo ka muna. Kalmadong sagot ni Major. Sumunod naman si Beatrice pero bakas pa rin sa mukha niya ang pagkadismaya. Alam ko kung bakit ganitong nararamdaman mo, Inspector. Believe me, maging ako ay ganito rin. Pero may mga taong nasa itaas ang pumoprotekta kay Asyong Valderrama. Mga taong pwedeng magpabagsak sa akin, sa'yo at sa buong departamento. Wika ni Chief Rodolfo. Pero Major! Sambit ni Beatrice. Legaspi, let me finish. Dumating dito kanina ang ilang sangay ng CHR at isang high-ranking police officer. Kinausap nila ako dito at walang lumabas sa kanilang mga bibig kundi mga threats. Wala akong magawa kundi ang sumunod sa gusto nila. Si Asyong ay hindi lang isang ordinaryong tulak. Kaya hindi siya nahuhuli ay dahil malakas ang kapit niya sa mga may kapangyarihan. Dagdag pa ng hepe. Sir, hindi mo ba naisip na pwede itong maging dahilan ng pagkapahamak ng pamilya ko? Sir, malaking galit ni Asyong sa akin. Kaya sigurado kung babalikan ako nun. Nakita niyo naman ang ginawa nila sa kapatid ko, di ba? Ayokong isipin kung ano pang magagawa niya sa pamilya ko.
Wika naman ni Beatrice. That is our advantage, Legazpi. Alam nating babalik siya sa'yo. Ito ang chance natin para makabawi. Saad ng opisyal. Ano pong ibig niyong sabihin, Major? Seryosong tanong ni Beatrice. Inspector Legazpi, ang batas ay hindi perpekto. May mga butas itong pwedeng gamitin ng kasamaan laban sa kabutihan. Ang masasabi ko sa iyo ay minsan, kailangan nating baluktutin ang tuwid para maayos ang isang gusot. Litanya pa ni Chief Rodolfo. Samantala, sa isang tagong mansyon kung saan dinala si Asyong, kausap ito ng isang bossing. Isang drug lord at kilalang politiko. Inabutan niyang nasa higaan pa si Asyong at may benda sa kanyang ari. Mukhang hindi mo na magagamit yung baril mo dyan sa ibaba, bata. Wika niyang nakangiti. Pasensya na, boss. Umalpak ako. Paumanhin ni Asyong. Alam ko, sa totoo lang, dapat kanina ka pa namin kinatay eh. Pero dahil sa galing mong makipag-usap sa mga investors ko, kakailanganin ko pa ang serbisyo mo. Paliwanag ng politiko at napangiti si Asyong. So, swerte pala ako sa'yo, boss. Sambit pa ni Asyong. Swerte ka nga, bulol. Pero wag na wag mo na ulit susubukan ang hangganan ng swerte mo. Wika ng politiko na may halong babala. Boss, meron sana akong hihinging pabor eh. Gusto ko sanang makabawi. Napakamao si Asyong. Anong plano mo? Tanong ng politiko. Gusto kong maramdaman ng babaeng bumaril ng alaga ko kung gaano kasakit mawalan ng isang mahal sa buhay. Wika ni Asyong. Mahal na mahal mo talaga ang alaga mo. Sige bata, basta't siguraduhin mo lang na hindi ka napapalpak. Sagot naman ng politiko. Akong bahala, boss. Planchado to. Nakangising demonyo si Asyong. Matapos ang masamang balak ni Asyong, isang araw sa palengke kung saan naman namimili ng grocery ang ina ni Beatrice, isang motorsiklo ang dumaan at biglang pinagbabaril ang kawawang matanda. Nagpanik ang mga tao at nagsitakbuhan. Ni isang tao ay walang nakakilala sa pumatay. Kaagad tumakas ang salarin. Ilang oras matapos ang krimen, hindi magkamayaw sa pag-iyak si Beatrice dahil sa sinapit ng ina. Yakap niya ang ina na isa ng malamig na bangkay. Niyakap na lamang ni Kelly ang partner na si Beatrice. I'm sorry, Inspector. Malungkot na wika ni Chief Rodolfo. Nakita niyo na, Major! Nakita niyo na kung ano nangyari! Namumula at panayluha ang mga mata ni Beatrice. I'm very sorry, Legazpi. Itatama natin ang pagkakamaling to. Itatama natin. Madiin ang sagot ni Chief Rodolfo. Kahit ano pang gawin ninyo, sir. Hindi na maibabalik pa ang buhay ng nanay ko! Dumating ang isa pang parakat naglatag ito ng mga dokumento na ipinakita kay Beatrice. Ito ang mga taong nasa likod ni Asyong Valderrama. Si Congressman Rodrigo Bustamante. Ito ang Carter na sinusuplayan ni Asyong. At sina General Banal naman, pati si Colonel Revilla, ang mga insiders niya. Sila ang tumawag sa akin at pinilit akong palayain si Asyong Valderrama. Pahayag ni Chief Rodolfo. Paano niyo nakuha to, sir? Tanong ni Beatrice. Matapos nating mahuli si Asyong, itong mga taong to na ang nangungulit sa akin kaya ginawa kong nararapat at pinaimbestigahan ko sila. Legazpi, alam kong malalaking tao ang mga to. Alam kong mahirap mabangga ang mga to. Pero nangako ko sa iyong ibibigay ko ang hustisya sa pamilya mo. Isa ka sa pinakamagaling kong tauhan kaya hindi kita pababayaan. Sagot naman ni Chief Rodolfo. Ano pong plano nyo? Sabat naman ni Kelly. Simple lang. I want these people dead.
Wika ni Major at malalim ang buntong hininga. Salvage, sir? Tanong pa ni Beatrice. No. Gusto kong palabasing covert operation ito. Make it look like na nagkaonsehan sila ng mga kasosyo nila. Delikado man, pero alam kong kayang-kaya niyong gawin to. Tugon naman ni Chief Rodolfo. Off the book, sir? Sabi ni Beatrice. Yes. No records, Legazpi. Gusto kong makitang bumaha ng dugo sa lugar na yon. Matagal ko nang gawain to dati. Simula ng panahon pa namin ni Teniente Simon Manalo. Subalit magkaiba kami ng division. Kaya hindi kami nagka-partner. This is nothing new. Ito, ginagawa namin sa division ko noon kapag alam naming malaki ang chance na makalaya o makatakas ang kalaban. Sa sistema natin, minsan ang batas na siyang ating pinagtatanggol ay siya ring nagiging harang o balakid sa hustisyang dapat nating makamit. Mahabang litanya ng opisyal. Okay, sir. Gagawin ko ang makakaya ko. Sagot ni Beatrice. Maasahan mo rin ako, sis. Wika naman ni Kelly. I-assemble ko ang tropa, sir. Wika ni Beatrice kay Chief Rodolfo. Make it snappy, Legazpi. Nagsalute si Beatrice at hinalikan ng ina sa noo bago ito umalis. Tumango naman si Chief Rodolfo.